Siyempre naman siguro alam mo naman na nagaganap na yung Committee on Agriculture dito sa mga amendments sa rice tarification law. Ginagawa natin to kasi sabi ng Presidente, we have to find ways na ibaba niya ating presyo ng bigas. So yung tinatarget natin na by June, we should bring the price of rice down by at least 10 or even 15 pesos na close to 30 pesos kada kilo. We will do this by having the NFA bring to the market affordable rice para sa lahat ng mamamayan na pwedeng silang bumili ng abot kaya ng presyo ng mga 30 pesos. So ito po ang bahagi nating mga amendments na pinapasan natin at saka we urge our friends in the Senate na gawin nila nitong urgent and we will ask and coordinate with the Office of the President. Kaya ito po ang gusto talaga nating mahal ng Presidente na ibaba ang presyo ng ating presyo ng bigas para sa mamayan. So that's our announcement because our Committee on Agriculture aarawin daw nila itong mga hearings para ipasok itong mga amendments para makakaroon tayo ng mas mababang presyong bigas sa lahat. Speaker, ano yung mga possible na mga amendments na pwedeng, or amendments or laws na pwedeng i-tackle sa daily hearings ng Committee on Agriculture? Ayun mo, yung mismo mga amendments. So kasama din yung mga taripa, tama yung taxes, at saka yung pagbibili ng ating NFA, yung through the Department of Agriculture kasi may mga limitasyon. So kung yung Secretary of Agriculture under certain circumstances or circumstances, kagaya po ngayon kasi ang init-init na yung panahon at saka yung mga presyo ay tumataas, gagawa tayo lahat ng paraan. At ito ang nakikita natin ang napakaganda na bago mag-CND tatapusin natin ito sa Kongreso. We urge our friends in the Senate na gawin nila din urgent para natapos natin at yung ating mamamayan makaka-enjoy ng mas mababang presyong bigas galing sa NFA. Repeal ng RTA, is it possible po ba? Amendments lang po sa ngayon. Amendments lang, no repeal of the RTA? Yes, amendments sa ngayon po. Okay. Ito possible na yung 20 pesos na bigas? Yung pala parang target kasi alam naman natin na yung world market prices, free market prices ay mataas talaga. Pero yun po ang hangarin natin. That is the aspiration. So that's our targets and parang perfection or infinity. Parati natin in-approach, baka hindi pa natin nakukuha, but we are always trying to aspire kasi yung end goal naman dyan na hindi yung mismo yung presyo pero yung abot kaya na presyo para hindi mahirapan ang taong bayan. At yun po ang ating mission at po yan ang binigay sa atin ng ating mga presidente, ibaba ang presyo ng bigas. Okay. This is a priority of the President. Kasama po kami dyan sa urgency yan kasi alam mo naman yung ating mahal na Presidente ayaw na mahihirapan ang ating mga mamamayang Pilipino, the consumers, and all of course the rice buyers. Dapat makakaroon ng tamang presyong bigas na abot kaya na lahat. Maraming salamat. Thank you so much. Sa totoo lang, aalis na ako ngayon, pupunta ako sa Malacanang. Itong kaya sinasabi ko sa iyo, I will consult with him, but I am sure he feels this is a very urgent matter, top issue to, that we will work together with the executive, with the OP, with the DA, with the NFA, even with the NIA, kung ano-anong natin pwedeng gawin lahat. And we will ask our friends in the Senate na supportan itong initiative para makaibaba natin yung presyo ng bigas. To bring NFA rice by June, yun ang tinatarget, yun ang pag-usapan ng House leadership na magbebenta ulit ang NFA ng bigas by June sa merkado. Kasi the RTL, the Rice Tarification Law, prohibited the NFA from selling rice directly. Right now kasi it took away the powers of the NFA to sell rice. Ang ginagawa ng NFA ngayon, mag-imbak ng bigas para sa calamity, para sa DSWD. 10 years ago, before this RTL law, bumibenta ang NFA, di ba? Yung mga walang pera, bumili ka ng NFA. Ngayon, wala kang mabiling NFA kasi mga mahal nga, 56.50. Yun ang target ngayon. Kaya nga, pinapapast-track ni Speaker yung review ng RTL ngayon ng Committee on Agriculture under Congressman Enverga para mapababa.
And at the same time, papakiusapan niya si Pangulo na bulungan din ng Senate para maging priority din nila na muling makapagbenta ang NFA ng bigas para ma-amend yung RTL law natin. But that is the goal. Kung, of course, ilang weeks na lang kung session na to, magsisinigi na sa May. Not impossible. That's not impossible. That's not impossible. Kasi 3 weeks araw-arawin nga ng Committee ng Agriculture. I've talked to Congressman Imberga, araw-arawin namin dito. So naka-presidente na yung kung pakiusapan niya yung Senate na kung pwede lang araw-arawin. We have 3 weeks. I think we can handle that. Kukuting-tingin lang, i-adjust na naman natin ng konti. We will not repeal the law. We will just adjust it. Halos lahat naman kaming congressman, sang-ayon, pag-usap ko sa ilan for the past several days now, kasi ever since nung dumating sa Congress, tinatanong ko bakit walang NFA sa palengke, dahil nga daw sa RTL, doon na naging problema. Pero every congressman that I spoke with this past few months, they were saying, agree kami dyan nga kung yun lang ay kailangan natin amendahan yung batas. So this is what we're doing now, we're reviewing the RTL law. Para nga may bigas na muli ang mga tao by June. Yung target natin is 10 to 20 pesos yung range. So, kasi iba-ibang classification ng NFA, di ba? May class 1, class 2, class 3. So 10 to 20 pesos per kilo ay bababa niya kumpara dun sa 56 ngayon. So, could be up to about 36 pesos siguro, pinakamura, and then 46 yung pinakamahal. At least mas mura siya sa ika nga na binibenta ngayon. That is the goal. Thank you very much.